Lumipat ang eksena sa loob ng tavern. Magkaharap na nakaupo sina Mogok at Paso habang umiinom. Nagbuhos si Mogok ng alak para sa panauhin. Hawak ni Paso ang kanyang tasa. Ang sinabi mo kanina, hindi yan mga salitang inaasahan kong maririnig mula sa anak ng Heavenly Demon. Ngumiti si Mogok. Hindi ko gusto ang masyadong mahigpit na mga tradisyon. Iba na ang panahon ngayon. Ayaw ng kabataan sa mga lumang kaisipan. Napailing si Paso. Ako yata ay makaluma pa rin. Sumagot si Mogok. Kaya kailangan mong magpalibot ng mga kabataang bukas ang isip. Tingnan mo si Kianpa. Mas bata pa ang espiritu niya ngayon kaysa noon. Napatawa si Paso. Agad niyang inubos ang laman ng tasa. Pagkababa niya nito ay nagtanong siya. Nasubukan mo na ba ang space-time transference illusion art? Tumango si Mogok. Oo. Agad umiling si Paso. Huwag kang mag-alala. Normal lang na mabaigo sa simula. Huwag mong masyadong dibdibin. Ibinaba ni Mogok ang kanyang tasa. Pero matagumpay ko itong nagamit. Natigilan si Paso. Ano, nakapag-deploy ka? Na, tumango si Mogok. Oo, kahanga-hanga ang martial art na iyon. Sa tingin ko, matagal akong malulubog sa pag-aaral nito. Hindi makapaniwala si Paso. Seryoso ka ba? Talagang nagamit mo na. Gaano katagal? Walang pag-aalinlangang sumagot si Mogok. 4 na oras. Namilog ang mga mata ni Paso. 4 na oras. Hindi siya makapaniwala. Kahit isang martial genius ay hindi dapat matutunan iyon ng ganoon kabilis. Ngunit kalmado lamang si Mogok. Bagay siguro ito sa aking talento. Matagal siyang tinitigan ni Paso. Pagkatapos ay napailing. Kung ibang tao ang nagsabi niyan, hindi ako maniniwala. Isa ka bang halimaw? Ngumiti lamang si Mogok. Walang isinagot. Napabuntong hininga si Paso. Ipakita mo sa akin minsan. Gagawin ko, sagot ni Mogok. Muling nagbuhos ng alak si Paso. Sa kanya ito mabilis na ininom. Pagkatapos ay naging seryoso ang kanyang mukha. May kailangan akong ipakiusap. Tumango si Mogok. Sabihin mo, sinusubukan akong paalisan ni Gio Rabin. Napataas ang kilay ni Mogok. Bakit? Sumagot si Paso. Dahil sa iyo, natatakot siyang magkaisa tayo. Nakinig si Mogok ngunit hindi siya lubusang naniwala. Pakiramdam niya ay hindi iyon ang tunay na dahilan ng pagpunta ng cult leader. Kaya direkta siyang nagtanong, at ano ang ibibigay mo kapalit ng tulong ko? Napakunot noo si Paso. Masyado kang mademo para sabihin yan sa pagitan nating dalawa. Umiling si Mogok. Wala pang pag-aitan natin. Iisa pa lang ang naging kasunduan natin. Hindi pa tayo ganoon kalapit. Natahimik si Paso. Ano ang gusto mo? Diretsyong sumagot si Mogok. Hayaan mo akong pumili ng isang banal na relikya mula sa mga dala mo. Agad nanlamig ang tingin ni Paso. Nabaliw ka ba? Ngumiti si Mogok. Hindi ako kasing baliw mo. Ikaw ang sumusubok pumasok sa Central Plain sa panahong kagagaling lang sa pagkamatay ng isang Demon Supreme at magulo ang lahat. Pagkarinig niyon, biglang kumalma si Paso. At doon nagtapos ang usapan. Lumipat ang eksena at ipinakita si Mogok na sumusunod kay Nung Paso papunta sa kanyang tirahan. Hindi pa rin siya makapaniwala. Talagang pumayag si Paso sa kanyang kahilingan. Hindi niya inasahan na handa itong magbigay ng isang banal na relikya kapalit lamang ng pakikipag-alyansa sa kanya. Hindi maintindihan ni Mogok kung bakit desperado ang lalaki na makuha ang kanyang suporta. Pagpasok nila sa loob ng gusali, nakita niya ang lalaking nakakadena na nakaupo sa harap ng Thunderbell. Tumingin siya kay Paso. Sino siya? Walang emosyon na sagot ni Paso. Isa lamang siyang tauhan na nagbabantay sa Thunderbell. Ngunit agad napansin ni Mogok na hindi iyon ang buong katotohanan. Ang paraan ng pagtingin ni Paso sa lalaking iyon ay hindi katulad ng pagtingin ng amo sa isang alipin o simpleng tauhan. Higit pa rito, ni hindi man lang bumati ang lalaki nang pumasok ang cult leader. Kung isa lamang itong ordinaryong tagasunod, imposible ang ganoong asal. Lumapit si Paso sa mga relikya. Maaari kang pumili, ngunit hindi kasama ang Thunderbell at Blood Flame. Tumango si Mogok. Naiintindihan ko. Pagkatapos ay tumingin siya sa Thunderbell. Iyan ba talaga ang sikat na Thunderbell ng Sky Heaven Cult? Ngumiti si Paso. Ano ang tingin mo? Masusing pinagmasdan ni Mogok ang mga ukit sa kampana. Sa hindi maipaliwanag na dahilan. Parang may masamang espiritong nakakulong sa loob nito na bumubulong sa kanya. Tila sinasabi nito, ikaw na naman.
Bahagyang lumapit si Mogok, sabay napatingin sa lalaking nakakadena. Tumitig din ito sa kanya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Tila sinusukat nila ang isa't isa. Ngunit pinutol ni Paso ang katahimikan. Pumili ka na. Bumaling si Mogok sa mga kahon sa harap niya. Pagkatapos ng ilang sandali, itinuro niya ang pinakamaliit na kahon. Iyan. Agad sumimangot si Paso. Parang nakatikim ito ng pinakapangit na pagkain sa mundo. Ngunit mabilis niyang inayos ang kanyang ekspresyon. Napansin iyon ni Mogok. Halatang ayaw ibigay ng cult leader ang laman ng kaong iyon. Ngunit sa sandaling iyon, gumamit ng frequency whispering technique ang lalaking nakakadena. Isang lihim na mensahe ang ipinadala nito kay Paso. Napataas ang kilay ni Mogok. Nagulat siya. Naglalakas loob ang lalaking ito na manghimasok sa desisyon ng cult leader sa napakahalagang sandaling ito. Napabuntong hininga si Paso. Halatang kinakabahan. Alam mo ba kung ano ang pinili mo? Umiling si Mogok. Hindi. Ngunit malakas ang pakiramdam kung iyon ang dapat kong kunin. Dahan-daang binuksan ni Paso ang kahon. Sa loob nito ay may bagay na kahugis ng itlog. Pinindot niya ang isang nakatagong mekanismo. Flick. Bumukas ang bagay. At lumitaw ang isang pulang elixir. Naging seryoso ang mukha ni Paso. Ito ang Blood God Pill. Narinig mo na ba ito? Tumango si Mogok. Siyempre, kilala ang Blood God Pill hindi lamang sa Sky Heaven Cult kundi sa buong Outer Realm. Isa ito sa pinakamahalagang elixir na umiiral. Alam kong napakahalaga nito. Napailing si Paso. Ang salitang mahalaga ay kulang pa para ilarawan ito. Nag-isip sandali si Mogok. Kung ganoon, bakit hindi mo ito ininom? Sumagot si Paso. Iniipon ko ito para sa hinaharap. Bahagyang ngumiti si Mogok. Mukhang ako ang hinaharap na tinutukoy mo. Kumaibot ang gilid ng labi ni Paso. Halatang nainas ito, ngunit muli na naman itong mabilis na kumalma. Lalo lamang nakumpirma ni Mogok ang kanyang hinala. Patuloy na nag-uusap ang cult leader at ang lalaking nakakadena gamit ang frequency whispering technique. Nagsimula siyang magtaka, sino ba talaga ang lalaking ito? Bakit kaya niyang impluwensyahan ang mga desisyon ng isang cult leader? Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Paso. Sige, ibibigay ko sa iyo ang Blood God Pill. Yumuko si Mogok. Salamat sa iyong kabutihang loob. Ngunit, agad nagsalita si Paso. Ngunit iba ang gagawin natin ngayon. Sabihin mo muna sa akin kung paano ako mananatili sa Heavenly Demon Divine Cult. Walang sagot si Mogok. Sa halip, kinuha niya ang Blood God Pill. At agad itong isinubo. Gulp! Nilunok niya ito ng walang pag-aalinlangan. Natulala sina Paso at ang lalaking nakakadena. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Paso. Ngunit nakaupo na si Mogok sa posisyong lotus. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Saka na natin pag-usapan. Pakibantayan muna ako habang tinutunaw ko ang elixir. Halos mawala ng ulirat si Paso sa galit. Hindi siya makapaniwala. Talagang nilunok ni Mogok ang elixir sa mismong harapan niya. Nagsimulang lumabas ang pulang enerhiya ng Blood God Pill mula sa katawan ni Mogok. Samantala, ang lalaking nakakadena ay nagsimulang tumawa. Ngunit hindi ito ordinaryong tawa. Ginamit niya ang frequency whispering technique. Kaya ang bawat halakhak ay direktang pumapasok sa isip ni Paso. Lalo lamang nag-init ang ulo ng cult leader. Gusto niyang durugan si Mogok sa mismong sandaling iyon. Ngunit ang lalaking nakakadena ay lalo pa siyang inasar. Patayin mo na, gawin mo. Gusto kong makita kung paano ka pupunitan ng buhay ng Heavenly Demon kapag pinatay mo ang kanyang anak. Nag-ipon ng enerhiya si Paso sa kanyang palad. Halos ibagsak na niya ito sa ulo ni Mogok. Ngunit sa huling sandali, pinawi niya ang enerhiya. Nagngit-ngit siya, pinilit niyang kumalma. Sa kabila ng lahat, wala siyang pagpipilian kundi magtiis. Umupo siya sa tabi ng Thunderbell at isinandal ang kanyang likod dito. Nakangising tanong ng lalaking nakakadena. Hindi mo siya papatayin. Sumimangot si Paso. Iniisip mo bang duwag ako? Umiling ang lalaki. Hindi. Ang dahilan kung bakit hindi mo siya mapatay ay dahil mas matalas siya kaysa sa inaakala mo. Napakunot noo si Paso. Ano ang ibig mong sabihin? Ipinaliwanag ng lalaking nakakadena ang kanyang iniisip. Kampanteng-kampante si Mogok na hindi mo siya papatayin. Dahil matagal ka na niyang lubusang nasuri. Alam niyang hindi mo magagawa iyon. At alam niyang ibibigay niya ang tamang sagot sa huli. Napakunot noo si Paso.
Alam mo ba kung ano ang balak niyang imungkahi? Umiling ang tagapayo. Sa simula, hindi. Ngunit ngayong nakita ko siyang lunukan ng Blood God Deal. May ideya na ako. Agad na nagtanong si Paso. Ano iyon? Ngumiti lamang ang lalaki. Hintayin mong manggaling mismo kay Mogok. Kapag natapos na siyang magpalipat ng enerhiya, ninas si Paso. Bakit hindi mo nalang sabihin ngayon? Tumawa ang lalaki. Dahil makikita niya agad sa mukha mo na alam na natin ang sagot. Napasimangot si Paso. Hindi totoo iyan. Hindi ako ganoon kadaling basahin. Noong kabataan ko, hindi ako natatalo sa sugal. Agad na sinagot siya ng tagapayo. Walang sugarol ang mga ngahas dein ang tagapagmana ng Sky Heaven Cult. Natigilan si Paso. Sa kanya napagtanto ang isang masakit na katotohanan. Hindi pala siya nananalo dahil magaling siya. Nananalo siya dahil takot ang mga tao sa kanyang pagkakakilanlan. Napailing siya. Pagkatapos ay sinaman niya ng tingin si Mogok. Biglang nagsalita muli ang tagapayo. Ibigay mo na lang sa kanya ang lahat. Napalingon si Paso. Seryoso ka ba? Tumango ang lalaki. Dati, hinuhusgahan ko siya gamit lamang ang mga balitang naririnig ko. Ngunit ngayong nakita ko siya ng personal. Napagtanto kong mali ang impormasyong nakarating sa akin. Tumahimik siya sandali. Pagkatapos ay nagpatuloy. Ang lahat ng narinig ko tungkol sa kanya. Masyadong mababa kumpara sa kanyang tunay na kakayahan. Nagulat si Paso. Hindi niya inaasahang ganoon kataas ang tingin ng kanyang tagapayo kay Mogok. At kung ibigay ko nga sa kanya ang lahat, ano ang matitira sa akin? Walang pag-aalin lang ang sumagot ang lalaki. Ang pangarap mo, ang manirahan sa Central Plains. Nanatiling tahimik si Paso. Maya-maya ay nagtanong siya, at paano kung hindi niya tuparin ang kanyang pangako? Baka maging mga pulubing may bitbit na basag na mangkok na lang tayo. Napangiti ang tagapayo. Huwag kang mag-alala. Kung maghirap tayo, hihilahin ko ang mga kadena ko habang nagbebenta ng gamot. Ako ang magpapakain sa iyo. Natigilan si Paso. Hindi niya alam kung matatawa siya o maiinis. Ngunit tila seryoso ang lalaki. At paano kung matalo siya sa agawan ng pagiging tagapagmana? Paano kung mamatay siya? Sumeryoso ang tagapayo. Iyan ang kahulugan ng pagtaya ng kapalaran sa ibang tao. Maaari mong makuha ang lahat. O mawala ang lahat. Napabuntong hininga si Paso. Kaya pala ginagawa mo ito. Gusto mo lang akong isama sa kapahamakan. Ngumiti ang lalaki. Ngayon mo lang ba napansin? Wala nang maisagot si Paso. Pagkaraan ng ilang sandali, banayad na nagsalita ang tagapayo. Naiintindihan kita. Napatingin si Paso. Nagulat siya. Bihira niyang marinig ang ganoong salita mula rito. Nagpatuloy ang lalaki. May mga bagay na kailangan mong isuko upang may makuha kang iba. Hindi tayo kabilang sa mga taong kayang makuha ang lahat ng walang kapalit. Pagkatapos ay itinuro niya si Mogok. Ang taong may lahat, ay ang binatang nasa harapan natin. Napapikit si Paso. Sayang talaga, sa mismong sandaling iyon, biglang lumakas ang enerhiyang umiikot sa paligid ni Mogok. Dahan-dahan niyang hinayla ang enerhiya ng Blood God Deal. Itinulak niya ito papunta sa kanyang lower dantian. Agad na tumayo si Paso. Nagulat siya. Isang napakalakas na bugzo ng enerhiya ang sumabog mula sa katawan ni Mogok. Boom! Napuno ng matingkad na pulang liwanag ang buong silid. Pagdilat niya, ang kanyang mga mata ay naging matingkad na pula. Ngunit ilang sandali lamang iyon. Agad, ding bumalik sa normal ang kanyang mga mata. Natulala si Paso. Hindi siya makapaniwala. Napakabilis nitong natapos ang pagsasaayos ng daloy ng enerhiya. Gaano kalalim ang cultivation ng batang ito? Lalo siyang nagulat dahil hindi man lang itinago ni Mogok ang kanyang lakas. Parang sinasadya nitong ipakita ang lahat. Parang sinasabi nito, ito ang lakas ko. Magtiwala ka sa akin at sumunod ka. Tumayo si Mogok. Salamat sa elixir. Napasimangot si Paso. Talagang makapal ang mukha mo. Kinain mo ang elixir ko sa mismong harapan ko. Ngumiti si Mogok. Hindi ko ninakaw. Tinanggap ko lamang ang bayad. Bayad. Ulit ni Paso. Wala ka pang ang naibibigay na paraan. Tumawa si Mogok. Sinabi ko na sa iyo. Ang paraan para manatili ka rito ay ang pagkain ko sa Blood God Deal. Napakurap si Paso. Hindi niya agad naintindihan. Saka ipinaliwanag ni Mogok. Bukas, pumunta ka sa Nirvana Pavilion. At magsumite ka ng reklamo. Sabihin mong ninakaw ang Blood God Deal mo. Natigilan si Paso.
Unti-unting lumiwanag ang kanyang mukha. Nagpatuloy si Magok. Hanggat hindi nahahanap ang elixir, may sapat kang dahilan para manatili rito. Ako ang master ng Nirvana Pavilion. Ako ang mangguna sa investigasyon. Bahagya siyang ngumiti, at sisiguraduhin kung magiging napakaingat ng investigasyong iyon. Mananatili ka rito hanggang makamit mo ang gusto mo. At tayong dalawa ang magpapasya kung kailan matatapos ang paghahanap. Pagkatapos sabihin iyon, umalis si Magok. Naiwan sina Paso at ang kanyang tagapayo. Matagal na katahimikan ang bumalot sa silid. Pagkaraan ng ilang sandali, napalingon si Paso. Alam mo ba ang paraang iyon? Umiling ang lalaki. Hindi. Naisip ko lamang ito matapos niyang lunukan ang Blood God Pill. Hawak ni Paso ang walang lamang sisidla ng elixir habang nakatingin kay Magok na kakalabas pa lamang. Pagkatapos ay lumingon siya sa kanyang tagapayo. Alam ba niya mula pa sa simula na Blood God Pill ito? Walang pag-aalinlangang tumanggo ang lalaki. Alam niya, napakunot-noo si Paso. Kung ganoon, huwag mong sabihing pinili niya iyon dahil maganda ang kahon. Napairap ang tagapayo. Sa tingin mo ba si Magok ay ganoong klase ng tao? Nanahimik si Paso. Pero paano niya nalaman? Bahagyang ngumiti ang lalaki. Iyan mismo ang dahilan kung bakit patuloy mo siyang binibigyan ng mga regalo. Dahil siya ang uri ng taong iyon. Naiintindihan ni Paso ang ibig nitong sabihin. Ngunit hindi pa rin siya matanggap. Pero masyadong mahalaga ang Blood God Pill. Agad na nenas ang tagapayo. Ilang beses ko bang kailangang ulitin? Hindi natin ibinigay ang regalo dahil may solusyon siyang iniaalok. Binigay natin iyon para magkaroon ng pagkakataong makasama siya. Napabuntong hininga si Paso. At paano kung maubos ang lahat ng kayamanan ko? Paano kung pumalpak ang lahat ng ito? Pareho tayong mamamatay. Nakangiting sumagot ang lalaki. Nakalimutan mo na ba? Nangako ka nang papatayin mo ako bago ka mamatay. Agad na sumabog si Paso. Manahimik ka. Sigaw niya sa buong lakas ng boses. Lumipat ang eksena sa Heavenly Demon Pavilion. Naglalakad si Magok patungo sa palasyo ng kanyang ama. Alam niyang tiyak na alam na ng Heavenly Demon ang lahat ng nangyayari. Ngunit ibang usapan pa rin kung siya mismo ang magsasabi rito. Habang iniisip niya iyon, isang pamilyar na boses ang direktang umalingaw sa kanyang tainga gamit ang frequency whispering technique. Pumunta ka sa training hall. Agad niyang nakilala ang may-ari ng boses. Ito ay ang personal bodyguard ng kanyang ama. Si Y. Huminto si Magok. Matagal na rin mula nang makarinig ako mula sa iyo. Napangiti siya nang maalala ang kanyang kabataan. Naaalala niyang hawak-hawak niya noon ang kamay ni Y habang naglalakad sa demonic village. Pinipilit pa niya itong bilhan siya ng pagkain sa mga tindahan sa kalsada. Ang mga alaalang iyon ay ilan sa pinakamagagandang alaala ng kanyang pagkabata. Kapag may oras ka, bumisita ka sa akin. Ilibre kita ng pagkain. Tinanggap ni Y ang paanyaya. Pagkatapos noon ay nagtungo si Magok sa training hall. Pagpasok pa lamang niya, agad niyang naramdaman ang isang napakapanganib na presensya. Bigla niyang itinaas ang ulo. Sa itaas niya ay bumubulusok ang espada ng Heavenly Demon. Balot ito ng napakalaking dami ng enerhiya. Nagulat si Magok. Kung iiwas siya, mamamatay siya. Wala siyang pagpipilian. Agad niyang hinugot ang kanyang espada. Klang! Sumalpok ang dalawang espada, ngunit sa mismong sandaling nagtagpo ang mga ito. Itinulak siya pabalik ng napakalakas na puwersa. Akala niya ay doon matatapos. Ngunit hindi pa tapos ang Heavenly Demon. Nagtipon ito ng enerhiya sa kanyang mga paa. Nanlaki ang mga mata ni Magok. Ginamit ng Heavenly Demon ang death step ng 4 strides of the Wind God. Whoosh! Nawala ang anyo ng espada. Ang natitira na lamang ay ang after image nito. Halos hindi na ito makita. Agad namang ginamit ni Magok ang flicker step ng 4 stride of the Wind God. Sunod-sunod niyang iniwasan ang bawat atake. Ngunit kahit na iwasan niya ang lahat, unti-unti pa rin siyang napapaurong. Tila walang pakialam ang Heavenly Demon habang pinapanood ang paghihirap ng kanyang anak. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinalik ng Heavenly Demon ang espada nito sa kaluban. Umunlad ang kakayahan mo. Napangiti si Magok. Natural lamang iyon. Mas marami akong nagsasanay kaysa kahit sino sa kulto. Ngunit agad niyang napagtanto ang kanyang pagkakamali. Hindi pala, mas masipag si Lian kaysa sa akin. Ako pala ang pangalawang, pinakamasipag. Napabuntong hininga ang Heavenly Demon.
Mali pa rin. Ikaw ang pangatlo. Nagulat si Magok. Pagkatapos ay bahagya siyang ngumiti. Masaya siyang makita kung gaano kasipag ang kanyang ama. Umaasa siyang lalo pa nitong mapapahusay ang mga teknik nito. Habang naglalakad sila palabas ng training hall, nagsalita ang Heavenly Demon. Bakit mo ako gustong makita? Sumagot si Magok. Nais makipagsanib puwersa sa akin ng Sky Heaven Cult Leader. Humiwalay na siya sa mga Demon Supreme. Hindi nagulat ang Heavenly Demon. Arrogant ang mga Demon Supreme. Kung nais nilang ayusin ang problema, sila ang dapat pumunta kay Paso. At kung dadalhin nila siya rito, dapat sabay-sabay silang pumunta upang salubungin siya. Tumango si Magok. Malaki ang naging sugat sa kanyang pride. Sumagot ang Heavenly Demon. Ang mga bagay na itinuturing na maliit ng tao. Iyan kadalasan ang nagiging pinakamalaking problema. At sa pagkakataong ito, kasalanan ng mga Demon Supreme. Naiintindihan ni Magok ang nararamdaman ng kanyang ama. Kung susundin lamang ang kagustuhan nito, malamang ay pinag-away na nito si Paso at ang mga Demon Supreme para sa sariling libangan. At saka nilipol ang lahat ng hindi tapat na tauhan. Ngunit hindi iyon maaaring mangyari. Kapag nagbanggaan ang kanilang pangunahing puwersa, tiyak na sasamantalahin iyon ng Murem Alliance. Kaya kahit nakakainis ang mga Demon Supreme, isa pa rin silang kinakailangang kasamaan para sa Heavenly Demon. Nagtanong si Magok sa kanyang ama kung alam ba nito kung bakit siya ang nilapitan ng Sky Heaven Cult Leader sa halip na ang Heavenly Demon. Bahagyang ngumiti ang Heavenly Demon. Natatakot siya sa akin. Pero ikaw, nakikita kanyang mas madaling kausapin at gamitin. Nagkunwaring walang alam si Magok. At para saan naman niya ako gustong gamitin? Sa halip na sagutin ang tanong, ibinalik ito ng Heavenly Demon. Itanong mo iyan sa strategist mo. Napakamot ng ulo si Magok. Wala naman akong strategist. Mahinang tumango ang Heavenly Demon. Kaya kailangan mong humanap ng isa. Napabuntong hininga si Magok. At saan naman ako makakahanap ng strategist na kasing husay ng Chief Advisor? Hindi sumagot ang Heavenly Demon. Napangiti si Magok. Ibig sabihin, alam mong mayroon akong maaasahang strategist. Ngunit sa loob-loob niya, tama ang kanyang ama. Gusto rin niyang magkaroon ng isang strategist na kasentalino ni Mong. Isang taong may malinaw na pananaw at pambihirang pag-aanalisa. Muli siyang nagsalita. Ama, isa na lang. Ano ba talaga ang gusto ng Sky Heaven Cult Leader? Huminto sa paglalakad ang Heavenly Demon. Gusto niyang makapasok sa Central Plains. Iyon ang pangarap ni Paso. Biglang naalala ni Magok ang kanyang nakaraang buhay. Kahit nilipol niya noon ang buong Murem, hindi kailanman nakapasok si Paso sa Central Plains. Nanatili lamang ito sa Outer Lands. At doon rin ito namatay. Ngunit iba na ang kasalukuyang buhay. Dahil sa kanyang regression, nakapasok na si Paso sa Central Plains. Nakapasok pa ito sa Heavenly Demon Divine Cult. Mga pangyayaring hindi kailanman nangyari noon. Nagpatuloy ang Heavenly Demon. Ang Blood Cult, matagal nang nangangarap na makapasok sa Central Plains. Kahit paulit-ulit silang nabibigo, nasa dugo na nila ang hangaring iyon. Bahagyang ngumiti si Magok. Kaya pala siya lumapit sa akin. Sa totoo lang, alam na niya ang sagot. Ngunit may mga bagay na mas mabuting manggaling mismo sa bibig ng kanyang ama. Minsan, mas mainam na magkunwaring walang alam. Dahil alam niyang karamihan sa mga magulang, gustong-gustong sinasangguni sila ng kanilang mga anak. At sigurado siyang ganoon din ang Heavenly Demon. Habang iniisip niya iyon, biglang lumingon ang kanyang ama. Kumain ka muna bago ka umalis. Nagulat si Magok, ngunit agad siyang ngumiti. Salamat, ama. Masaya niyang tinanggap ang paanyaya. Makalipas ang ilang oras, lumipat ang eksena sa Nirvana Pavilion. Nakaupo si Magok sa kanyang opisina. Isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Rabin, ang demonic Buddha. Umupo ito sa harap niya. Hindi ako pwedeng manahimik matapos kong marinig na ninakaw ang divine relic ng kaibigan ko. Gusto kong malaman kung hanggang saan na ang investigasyon. Tinitigan siya nito. Sabihin mo nga, ninakaw ba talaga iyon ng mga magnanakaw? Kalmadong sumagot si Magok. Ano ang ibig mong sabihin? Sumimangot si Rabin. Wala namang maniniwalang may magnanakaw sa loob ng ating kulto. Agad na gumanti ng tanong si Magok. Kung ganoon, may katuturan bang si Paso mismo ang nagsagawa ng palabas na ito? Naging seryoso ang mukha ni Rabin.
Kapag totoong may magnanakaw rito, masisira ng husto ang reputasyon ng kulto. Kaya kailangan nating ayusin ito ng tahimik. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Magok. Pauwiin muna natin si Paso. Wala rin namang mangyayari kung mananatili siya rito. Hindi naman niya biglang mahuhuli ang magnanakaw. Agad na naunawaan ni Magok ang tunay na layunin. Hindi ito simpleng mungkahi, isa itong pagsubok. Naniniwala si Rabin na palabas lamang ang buong insidente. At pinaghihinalaan nitong kasabwat niya si Paso. Kalmado siyang sumagot. Hindi siya makikinig sa akin. Isa lamang akong pavilion master. Diretsahang sinabi ni Rabin. Naniniwala siyang ikaw ang magiging susunod na heavenly demon. Umiling si Magok. Wala naman siyang ipinakitang ganoon. Bakit mo nasabi iyon? Sumagot si Rabin. Sanay si Paso na siya ang iginagalang ng lahat. Kung siya mismo ang bumisita sa iyo, ibig sabihin nakikita niyang may potensyal kang maging tagapagmana. Habang nagsasalita ito, patuloy nitong inoobserbahan ang bawat galaw at ekspresyon ni Magok. Sinusubukan nitong basahin ang kanyang iniisip. Ngunit sa kasamaang palad, kahit ang heavenly demon ay hindi kayang gawin iyon. Muling nagsalita si Rabin, para sa kapakanan ng kulto. Kailangan nating pauwiin si Paso. Ngunit umiling si Magok, hindi natin siya maaaring pauwiin. Nagulat ang demonic Buddha, ano ang ibig mong sabihin? Mahinahong ipinaliwanag ni Magok, kung balak niyang gamitin ang insidenteng ito upang sirain ang reputasyon ng kulto. Mas lalo natin siyang dapat panatilihin dito, habang nasa loob siya ng kulto. Hindi siya basta-basta makakapagsalita, ipaparamdam ko sa kanya, na kung gusto niyang mabawi ang kanyang relic, mas mabuting huwag muna siyang magsiwalat ng kahit ano. Napatahimik si Rabin, hindi niya inaasahang ganoon ang magiging sagot ni Magok. Sa sumunod na eksena, nakatayo si Darang sa harap ng kanyang Panginoon. Nagbigay ng ulat si Darang kay Magok. Panginoon, ang soul-absorbing supreme demon ay may 5 alagad. Ngunit kung pag-uusapan ang pagiging tagapagmana, 2 lamang ang may pinakamalaking tsansa. Ang unang alagad na si Yungdo, at ang ikatlong alagad na si Changyan. Batay sa edad at lakas, sila ang pinakamalalakas na kandidato. Tumango si Magok. Ano ang reputasyon nila sa loob ng West Illusion Fort? Sumagot si Darang. Mas may karanasan si Yungdo. At mas mataas din ang antas ng kanyang martial arts. Ngunit, mas sikat sa loob ng West Illusion Fort si Changyan. Napataas ang kilay ni Magok. Bakit? Bata siya, maganda, at magaan pakisamahan. Samantalang si Yungdo, kilala sa pagiging malupit. Marami na siyang malalakas na martial artist na malubhang nasugatan. At mayroon ding mga namatay sa kanyang mga kamay. Kahit ganoon, si Yungdo pa rin ang paboritong alagad ng yumaong soul-absorbing supreme demon. Kaya siya pa rin ang may pinakamataas na posibilidad na maging kahalili. Ngunit, nagbago na ngayon ang sitwasyon. Nagbigay agad ng utos si Magok. Imbestigahan silang dalawa, lahat ng impormasyon, martial arts, kayamanan, kakayahan, mga libangan, mga relasyon, wala kang lalampasan. Yumuko si Darang. Naiintindihan ko. Maya-maya ay muling nagsalita si Magok. Alam mo ba kung sino ang pipiliin ng Sky Heaven Cult Leader? Nagulat si Darang. Pipili siya ng isa sa kanila. Tumango si Magok. Oo, kaya ipinadala ko rin sa kanya ang lahat ng impormasyon tungkol sa 2 alagad. Lalong nagtaka si Darang. Bakit ninyo ginawa iyon, Panginoon? Kalmadong sumagot si Magok. Sasali ako sa labanan para sa susunod na pinuno ng West Illusion Fort. Nanlaki ang mga mata ni Darang. Gamit ang frequency whispering technique. Mahinang nagtanong siya, Panginoon, balak ninyo bang patayin si Yungdo? O pati si Changyan? Napabuntong hininga si Magok. Mukha ba akong taong pumapatay ng lahat ng makita? Nakahinga ng maluwag si Darang. Napangiti naman si Magok. Mukhang iyon na talaga ang reputasyon ko ngayon. Napangiti si Darang. May iba pa bang nag-aalala na may papatayin kayo? Nagulat si Magok. Ang tinutukoy ko ay ang Blood Heaven Sword Demon. Hindi niya pa ako pinapayagang tawagin siyang guro. Napaisip si Magok. Kahit hindi namamalayan ni Darang, itinuturing na pala nito ang Blood Heaven Sword Demon bilang kanyang tunay na guro. Lumipat ang eksena sa silid ni Paso. Nakaupo ito sa tabi ng kanyang tagapayo. Sino ang dapat nating suportahan? Napansin niyang nakatitig lamang ang lalaki sa Thunderbell.
Bakit mo tinititigan ang kampana? Kinakausap ka ba ng demonyong nakaukit dito? Seryosong tumingin sa kanya ang tagapayo. Paano mo nalaman? Natawa si Paso. Bakit ka seryoso? Ano ba ang sinasabi niya? Walang ekspresyong sumagot ang lalaki. Minsan, tinatanong niya ako kung bakit ko pinipiling mabuhay ng ganito. Natigilan si Paso. At ano ang isinasagot mo? Dati, sinasabi kong dahil sa isang makasarili at sakam na tao. Ngayon, sinasabi kong, hindi lang pala dahil sa taong iyon. Mas lalo pang nausisa si Paso. At ano naman ang sinabi ng demonyo? Walang sagot. Nap-icon si Paso. Sumagot ka. Napairap ang tagapayo. Bakit ba ang dami mong tanong? Ukit lang iyan. Hindi nakakapagsalita ang ukit. Nabaliw ka na ba? Agad namang sumabog si Paso. Malamang mababaliw ako. Konti na lang at makikipag-usap na talaga ako sa demonyong iyan. Itinuro pa niya ang ukit. Ikaw nga, sabihin mo sa akin kung bakit hinahayaan kong maliitin ako ng lahat. Sa mismong sandaling iyon, walang emosyon na nagsalita ang tagapayo. Suportahan natin si Changyan. Napatalon sa gulat si Paso. Akala niya ay ang demonyo ang nagsalita. Pwede bang magbigay ka muna ng babala bago ka magsalita? Nilinaw niya ang lalamunan. Bakit si Changyan? Hindi ba mas malinaw na si Yungdo ang dapat piliin? Walang pakialam na sumagot ang tagapayo. Kung gusto mo si Yungdo, siya ang piliin mo. Natigilan si Paso. Lumapit siya sa lalaki. Sabihin mo na ang dahilan. Ngunit muli siyang binawikan ng tagapayo. Ang isang cult leader, hindi dapat sunod sanyiran sa sinasabi ng iba. Napasimangot si Paso. Pagkatapos ay umubo ng bahagya. Kung ganoon, pipiliin ko si Changyan. Ibinuka ng tagapayo ang bibig. Agad na naghanda si Paso na makinig. Ngunit, bumantong hininga lamang ang lalaki at tumalikod. Naiwang nakatanga si Paso. Paano natin gagawing alagad natin ang babae? Umiling ang tagapayo. Hindi ko alam. Bakit hindi mo alam? Sa tingin mo ba normal na alam ko ang lahat habang nakagapos ako rito? Tumango si Paso. May punto ka. Matagal niyang tinitigan ang lalaki. Alam niyang, kahit gaano pa sila mag-usap, hinding-hindi maaaring tanggalin ni Paso ang mga tanikala ng kanyang tagapayo. Isa itong ganap na bawal para sa kanya. Dahil alam niyang, sa sandaling pakawalan niya ang lalaki, agad itong aalis. Walang taong kusang mananatili sa lugar na parang kulungan. Napabuntong hininga si Paso. Pupuntahan ko na lang kaya si Changyan. At hihilingin kong maging alagad ko. Napaisip siya sandali. Hindi, masyado yatang mapilit iyon. Mas mabuting sabihin kong, pinapayagan ko siyang maging alagad ko. Ano sa tingin mo? Natawa ang tagapayo. Magandang pakinggan. Nakakakumbinsi. Napangiti si Paso. Talaga, ngunit agad na nagsalita ang tagapayo. Subukan mong isipin mula sa pananaw ni Changyan. Kung may isang matandang estranghero mula sa labas, na biglang lalapit sa kanya at sasabihing maging alagad siya, tatanggapin ba niya? Natahimik si Paso. Hindi, tatanggihan niya ako. Tumango ang tagapayo, at ganoon din ang magiging sagot ng iba. Hindi ito bagay na maaaring gawin ng basta-basta. Nagulat si Paso. Ibig mong sabihin, kailangan kong magbayad ng kapalit. Ako ang magiging guru niya. Ako ang magtuturo sa kanya ng martial arts. Hindi ba dapat siya ang may utang sa akin? Mahinang ngumiti ang tagapayo. Ang nagbabayad ay ang taong mas matindi ang pagnanais. Biglang sumigaw si Paso. Pagod na ako rito. Bakit ako palagi ang nagbibigay? Mas gusto kong ako ang tumatanggap. Dapat siya ang magdala ng mga banal na kayamanan para punuin ang aking bodega. At dapat buong araw siyang nakaluhod sa bakuran. Para lang magkaroon ng pagkakataong makita ako. Napangiti ang tagapayo. At ang kabayaran ay mapupunta kay Mogok. Agad pang lalong nagalit si Paso. Ano na naman? Kalmadong nagpatuloy ang lalaki. May isa na namang kayamanan na gugustuhin si Mogok. Napansin kong matagal niyang tinitingnan ang ilang bagay rito. Naalala ni Paso ang huling pagbisita ni Mogok. Agad niyang ikinuyom ang kamao. Dadalan ka na naman niya ng solusyon. Lalo pang nagngit-ngit si Paso. Ayaw na niyang marinig ang pangalan ni Mogok. Ngunit ngumiti lamang ang tagapayo. Sa huli, si Mogok pa rin ang tutulong sa atin. Kinabukasan, abala si Mogok sa pagbabasa ng ulat. Nakalagay rito ang lahat ng impormasyong nakalap tungkol kina Yungdo at Changyan. Lumapit si Darang. Panginoon,
May kakaiba akong natuklasan habang iniimbestigahan si Changyan. Ibinaba ni Mogok ang aklat. Ano iyon? Sumagot si Darang. Ilang beses siyang nakipagkita kay Xiao Wujiang. Nagulat si Mogok. Sigurado ka? Tumango ang lalaki. Wala akong nakitang malinaw na koneksyon sa pagitan nila. Ngunit naisip kong dapat ninyo itong malaman. Biglang nagbalik sa alaala ni Mogok ang kanyang nakaraang buhay. Naalala niyang, sinubukan noon ni Wujiang na patayin ang Flower Sword Supreme gamit ang soul-absorbing art. Ngunit siya mismo ang namatay. Noong panahong iyon, walang nakaalam kung sino ang tunay na gumamit ng soul-absorbing art. At doon niya napagtanto ang katotohanan. Bang! Malakas niyang hinampas ang mesa. Nagde-date sina Changyan at Wujiang. Natigilan si Darang. Paano ninyo nalaman? Sunod-sunod na pinagdugtong ni Mogok ang mga pangyayari. Alam niyang gusto ni Wujiang ang Flower Sword Supreme. Ang taong nagsiwalat kung saan nakabaon ang mga bangkay na ginamitan ng soul-absorbing art. At ang taong nagnakaw ng pamaypay ni Nonghai upang itanim iyon doon. Ay iisang tao lamang, si Changyan. Tanging alagad lamang ng soul-absorbing Supreme Demon ang may kakayahang gawin ang lahat ng iyon. At walang dahilan si Changyan para ibigay ang napakahalagang impormasyong iyon. Maliban kung may espesyal siyang relasyon kay Wujiang. Agad na tumayo si Mogok. Isinabot niya ang kanyang espada sa baywang. Panginoon, tanong ni Darang. Ngumiti si Mogok. Pupunta ako para kumuha ng isang banal na kayamanan. Lumipat ang eksena sa silid ni Paso. Salamat sa impormasyong ipinadala mo. Nabasa ko na ang lahat. Humigop ng tsaa si Mogok. Pagkatapos ay sinulyapan ang nakagapos na tagapayo. Nakahanap ka na ba ng paraan para makisali sa laban para sa susunod na pinuno ng West Illusion Fort? Napabuntong hininga si Paso. Wala pa, nakakulong lang ako rito. Gaya ng tagapagbantay. Hindi nga ako madaling makalabas. Lalo na ang makipagkita sa mga alagad. Tumango si Mogok. Naiintindihan ko. Maya-maya ay nagtanong si Paso. Kung ikaw ang tatanungin, sino ang dapat kong tanggaping alagad? Walang pag-aalinlangang sumagot si Mogok. Si Changyan, hindi na nagulat si Paso. Agad na napansin iyon ni Mogok. Naunawaan niyang, pareho na sila ng naging conclusion ng tagapayo. Nagsalita si Paso. Ako rin ang tingin kong pinakamainam. Pero wala akong paraan para hikayatin siya. Bahagyang ngumiti si Mogok. Hindi mo kailangang hikayatin siya. Siya mismo ang lalapit sa iyo. Napakunot-noo si Paso. Ano ang ibig mong sabihin? Si Changyan mismo ang hihiling na maging alagad mo. Ihahanda ko ang pagkain. At ipapakain ko iyon sa iyo. Natawa si Paso. Kapag nangyari iyan, talagang pahahalagahan kita. Ngunit agad na ngumiti si Mogok. Kapalit niyan, gusto ko ng isa pang relic. Napamaang si Paso. Talagang wala kang hiya. Kalmadong sumagot si Mogok. Natural lang iyon. Ang pag-uuto sa iba gamit lamang ang katapatan o personal na relasyon. Nang walang patas na kabayaran. Iyan ang paraan ng henerasyon ng aking ama. Umubo si Paso. Galing din ako sa henerasyong iyon. Ipinatong ni Mogok ang kanyang kamay sa dibdib. Ang taong nasa harapan mo ngayon ay kabilang sa kasalukuyang henerasyon. Kung ayaw mo sa ganitong paraan, manatili kang nakapirmi na parang isang fossil. Natahimik si Paso. Nakangiting nagpatuloy si Mogok. Kabataan ang kaharap natin. Kaya ipaubaya mo sa akin ang bahaging ito. Ipinapangako ko, ang magiging resulta ay mas mahalaga pa kaysa sa isang relic. Matalim siyang tinitigan ni Paso. Sige, tatanggapin ko ang alok mo. Alam ni Mogok na malamang ay ang tagapayo na naman ang nakapagpabago sa isip ng pinuno. Kalmado siyang nagsalita. Matatapos ang responsibilidad ko sa oras na maging alagad mo ang babae. Ikaw na ang baalang magpasya kung karapat-dapat siyang maging susunod na Demon Supreme. Napangitngit si Paso. Kapag dumating ang araw na iyon, panibagong relic na naman ang hihingin mo. Napangiti si Mogok. Kung kaya ko lang kunin ngayon. Matagal ko nang ginawa. Tumayo siya. Aalis na ako. Yumuko siya bilang paggalang kay Paso. Pagkatapos ay tumingin siya sa tagapayo. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Pareho silang hindi nagsalita. Lumipat ang eksena sa Northern Heavenly Sword Clan. Malugod na sinalubong ni Wujiang si Mogok. Mabuti at ligtas kayong nakarating. Ngumiti si Mogok. Ayos ka naman pala. Salamat sa pag-aalala. Habang naglalakad sila sa kagubatan.
Palihim na pinagmasdan ni Mogok ang lalaki. Kahit nabigo si Wu Jiang na gamitin ang soul-absorbing Supreme Demon para mapaalis siya. Wala man lang itong ipinakitang galit o sama ng loob. Ngunit may balak si Mogok. Gagamitin niya si Chongyuan bilang pain. Pagdating nila sa tahanan ng Sword Supreme, lumabas si Yunrang upang salubungin siya. Ngumiti si Mogok. Mas lalo yata kayong bumabata. Natawa ang babae. Pareho ka pa rin. Mahilig ka pa ring mambola. Lumapit siya at may itinuro. Halika, may gusto akong ipakita. Ipinakita niya ang isang halaman. Ito ang binhing ibinigay mo sa akin noon. Nagulat si Mogok. Lumaki na pala ito ng ganito. Ngumiti si Yunrang. Talagang mahiwaga ang lakas ng buhay sa mundong ito. Habang pinagmamasdan ni Mogok ang halaman, palihim namang nagpakawala ng aura si Wu Jiang. Agad niya itong napansin. Ngumiti lamang siya. Alam niyang sinusubukan nitong pakalmayan ang sariling enerhiya. Simula pa lamang ng kanyang pagdating. Palihim na siyang inoobserbahan ni Wu Jiang. Gamit ang frequency whispering technique. Mahina niyang kinausap si Yunrang. Maaari bang utusan ninyo si Wu Jiang na kumuha ng alak at pulutan? May impormasyong kailangan kung iparinig sa kanya. Ipapaliwanag ko rin ang dahilan mamaya. Nagulat si Yunrang. Ngunit agad siyang tumango. Wu Jiang, magdala ka ng alak. Matagal na rin kaming hindi nagkakasalo ni Mogok. Yumuko ang lalaki. Masusunod. Kahit nakangiti siya, naiinis siya sa isipang iinom muli ang kanyang guro kasama si Mogok matapos sabihin nitong hindi na siya muling iinom. Makalipas ang ilang minuto, bitbit ni Wu Jiang ang maliit na mesa na may alak at mga pulutan. Bago pa siya tuluyang makapasok, narinig niya ang usapan sa loob. Ang pinakamalalakas na kandidato para maging kahalili ng soul-absorbing Supreme Demon ay sina Yungdo at Chongyuan. Nanlaki ang mga mata ni Wu Jiang. Nabigla siya nang marinig ang pangalan ng kanyang kasintahan. Nagsalita si Yunrang. Mas malakas na kandidato si Yungdo. Tumango si Mogok. Tama, pero may pagkakataon pa si Chongyuan. Ano iyon? Tanong ni Yunrang. Ipinaliwanag ni Mogok. Iisa ang pinagmula ng martial arts ng Sky Heaven Cult Leader at ng soul-absorbing Supreme Demon. Kung matututo si Chongyuan mula kay Paso, maaari niyang baligtarin ang sitwasyon. Nagtaka si Yunrang. Tatanggapin ba siya ni Paso bilang alagad? Oo, tatanggapin. Siya, matagal nang nais ng Sky Heaven Cult na magkaroon ng pwesto sa Central Plains. Kapag naging alagad niya si Chongyuan, magkakaroon siya ng sapat na dahilan upang manatili rito. Napaisip si Yunrang. Ngayon lamang niya lubusang naunawaan ang sitwasyon. Nagpatuloy si Mogok. Kung hindi magiging alagad ni Paso si Chongyuan, tiyak na si Yungdo ang magiging susunod na soul-absorbing Supreme Demon. Sa mismong sandaling iyon, pumasok si Wu Jiang. Maingat niyang inilapag ang alak at mga pagkain. Pagkatapos ay yumuko at tahimik na lumabas. Nang makaalis na si Wu Jiang, agad nagtanong si Yunrang. Bakit mo sinadyang pag-usapan ang bagay na iyon? Kalmadong sumagot si Mogok. Alam ba ninyong may relasyon sina Wu Jiang at Chongyuan? Nagulat ang Sword Supreme. Ano? Wala akong alam tungkol dyan. Tumango si Mogok. Ambisyoso si Wu Jiang. Siya ang uri ng taong kayang manipulahin ang iba mula sa likuran. Bahagyang ngumiti si Yunrang. Matagal ko na ring pinaghihinalaan iyon. Nagpatuloy si Mogok. Kaya palagi ko siyang binabantayan upang matiyak na wala kayong magiging panganib. Doon ko nadiskubre ang relasyon nila. At ngayon, nakahanap ako ng paraan para magamit ang impormasyong iyon. Same time na yumuko si Yunrang. Salamat sa pagsasabi nito. Umiling si Mogok. Ako ang dapat magpasalamat. Pero mula ngayon, pinayuhan ni Mogok si Yunrang na manatiling maingat. Sinabi rin niyang ipagpatuloy lamang nito ang pakikitungo kay Wu Jiang na parang walang nagbago. Tumango ang Sword Supreme. Susundin ko ang payo mo. Bilang pasasalamat sa lahat ng naitulong nito. Nagpasya si Mogok na suklian siya ng isang bagay na matagal na nitong ninanais. Ngumiti siya. Sa susunod, mag-cross tayo ng espada. Bahagyang ngumiti si Yunrang. Inaabangan ko iyon. Lumipat ang eksena sa isang masukal na kagubatan. Isang napakagandang babae na nakasuot ng maikling kasuotan ang lumabas mula sa mga puno. Siya si Chongyuan. Nakangiti siyang tumingin sa lalaking naghihintay sa kanya. Ano ang dahilan kung bakit ikaw mismo ang unang nag-aya na magkita tayo?
Hindi ka naman karaniwang gumagawa ng ganito. Ang kausap niya ay si Wu Jiang. Ngumiti ito, "Na-miss lang talaga kita." Agad niya itong niyakap. Makalipas ang ilang sandali, nakaupo silang dalawa sa ibabaw ng malaking puno. Nakayakap si Wu Jiang kay Changyan. "Abala ka ba nitong mga nakaraang araw?" Tumango ang babae. "Oo, marami ang humihikayat sa akin na maging susunod na Demon Supreme." Napatingin si Wu Jiang sa kanya. "At ano ang tingin mo roon?" Bahagyang ngumiti si Changyan. "Sino ba naman ang tatanggi sa ganoong posisyon? Kaso, hindi ko kayang talunin ang aking senior brother." Agad na umiling si Wu Jiang. "Kailangan mong maging Demon Supreme." Nagulat ang babae. Lumayo siya ng bahagya. "Bakit? Bakit kailangan?" Seryosong sumagot ang lalaki. "Kapag naging Demon Supreme ang senior brother mo, hindi ka niya hahayaang mabuhay. Sa sandaling isinama ang pangalan mo sa mga kandidato. Pumasok ka na sa laban kung saan buhay at kamatayan ang kapalit." Natahimik si Changyan. Alam niyang may katotohanan ang sinabi nito. Mahina siyang nagsalita, "Pero, mas malakas siya kaysa sa akin. Wala akong paraan para manalo." Ngumiti si Wu Jiang. "May paraan pa." Napatingin agad ang babae. "Ano iyon?" Sumagot ang lalaki. "Tungkol ito sa Sky Heaven Cult Leader. Nasa Divine Cult pa siya ngayon. Kapag naging alagad ka niya, at natutuhan mo ang kanyang martial arts, magkakaroon ka ng kakayahang talunin ang senior brother mo." Nabigla si Changyan. Hindi siya gaanong interesado sa mungkahing iyon. Ngunit sa isip ni Wu Jiang, kailangan niyang maging Demon Supreme ang babae. Iyon lamang ang paraan upang makontrol niya mula sa likod ng mga anino ang kapangyarihan ng soul-absorbing Supreme Demon. Gusto niyang maging napakalakas, hanggang sa maging kanya balang araw ang Sword Supreme. Lumipat ang eksena sa silid ni Paso. Napangitngit siya habang binabasa ang isang liham. Halos madurog ang papel sa higpit ng pagkakahawak niya. Napansin ito ng kanyang tagapayo. "Anong nangyari?" Ibinaba ni Paso ang liham. "May ulat akong natanggap. Binawasan ang pagkain ng mga tauhan natin sa outer court. Mas kaunti na ang rasyon. Ang karne, puro taba na lang. At ang mamahaling alak, pinalitan ng mumurahing basura." Napatawa ang tagapayo. "Sinusubukan nila tayong paalisan." Itinapon ni Paso ang liham sa sahig. "Hindi ako makapaniwalang gagawa ng ganitong kababawan ang Heavenly Demon Divine Cult. Mas mabuti pang lagyan na lang nila ng lason ang pagkain namin." Umiling ang tagapayo. "Ang maliliit na paraan, ang pinakamabisang paraan, at hindi ito kagagawa ng Heavenly Demon. Ang may pukana rito ay ang Demonic Buddha. Kung ang Heavenly Demon ang kikilos, puwersa ang gagamitin niya. Hinding-hindi siya bababa sa ganitong maruming paraan." Tumalikod si Paso. "Pupuntahan ko si Rabin. Ano ang sasabihin mo?" Tanong ng tagapayo. "Hihilingin mong ibalik niya ang pagkain ninyo." Sumagot si Paso. "Oo, sisigaw ako na ninakaw ng mga tauhan niya ang pagkain namin. Magpapagulong pa ako sa sahig ng Heavenly Demon Hall. At iiyak akong hindi pa ako nakakita ng ganitong kababang asal." Ngumiti ang tagapayo. "Mag-ingat ka sa biyahe." Biglang kinabahan si Paso. Kilala niya ang tagapayo. Kapag madali itong pumayag, may ibig sabihin iyon. Napahawak siya sa kanyang baywang. Ano na kaya ang ginagawa ni Magok? Nangako siyang bibigyan niya ako ng solusyon. Kung hindi siya mabagal kumilos, hindi sana nangyayari ang ganitong problema. Kalmadong sumagot ang tagapayo. "Maghintay ka. Ang tunay na gumagalang sa iyo, mananatiling tapat kahit nagugutom. At ang tunay na napupuot sa iyo, magagalit pa rin kahit 300 ang aipakin mo sa kanila." Napabuntong hininga si Paso. "Hindi ganyan kasimple ang mundo. Ang mga tapat sa akin ay magrereklamo rin kung bakit ko sila pinabayaan. At ang mga galit sa akin, lalo lang akong pagtatawanan. Gagamitin nila ito para pag-awayin ang mga martial artist ko." Kalmadong nagsalita ang tagapayo. "Kung ganoon, ang manatili lamang sa tabi mo ay yaong kayang tiisin ang kaguluhang ito." Napangitngit si Paso. Babuka pa lamang sana siya ng bibig. Nang may kumatok sa labas. "Cult leader." Nilinaw ni Paso ang kanyang lalamunan. "Ano iyon?" Pumasok ang isang tauhan at magalang na yumuko. "Cult leader, may isang babaeng nagngangalang Changyan na nais kayong makausap." Nanlaki ang mga mata ni Paso. Lumingon si Paso sa kanyang tagapayo at masama itong tinitigan. Ngunit ang tagapayo, bahagya lamang nangumiti matapos marinig ang ulat ng bantay.
Ilang sandali pa, pumasok si Changyan sa silid. Magalang siyang yumuko. Ako po si Changyan. Tumango si Paso. Narinig ko na ang pangalan mo. Sinasabi nilang ikaw ang pinakamahusay na necromancer sa West Illusion Fort. Bahagyang yumuko ang babae. Masyado pong mataas ang papuring iyon. Umiling si Paso. Huwag kang humingi ng tawad. Natutuwa akong naparito ka. Huminga ng malalim si Changyan. Bago pumanaw ang aking guro, sinabi niyang ang ugat ng martial arts na aking pinag-aralan ay nagmula sa blood cult. Tumango si Paso. Tama siya. Kung tutuusin, maituturing kaming kapwa alagad ng dati mong guro. Pagkatapos ay direkta siyang nagtanong. Ngayon, bakit ka naparito? Pinatatag ni Changyan ang kanyang loob. Muli siyang yumuko. Cult leader, hinihiling kong tanggapin ninyo ako bilang inyong alagad. Nanlaki ang mga mata ni Paso. Agad siyang lumingon sa kanyang tagapayo. Gamit ang frequency whispering technique. Mahina siyang nagsalita. Baliw talaga si Magok. Kalmadong sumagot ang tagapayo, kaya kailangan nating panatilihin siyang kakampi hanggang sa huli. Napabuntong hininga si Paso. Sumasakit ang puso ko kapag naiisip kong darating siya para kunin na naman ang isa sa mga relic ko. Walang emosyon na sumagot ang tagapayo. Gamitin mo ang pagkakataong ito. Palawakin mo ang makitid mong pasensya. Napasimangot si Paso. Tumahimik ka, dahil abala siya sa pakikipag-usap sa kanyang tagapayo. Hindi niya agad nasagot si Changyan. Nagsimulang kabahan ang babae. Inisip niyang baka naghahanap lamang ito ng magalang na paraan upang tanggihan siya. Nilinaw ni Paso ang kanyang lalamunan. Sa totoo lang, nais kong muling magningning ang demonic arts ng blood cult dito sa Central Plains. Ngunit hindi ako sigurado kung papayagan ito ng Heavenly Demon. Itaas ni Changyan ang kanyang ulo at ngumiti. Walang ipinagbabawal na ugnayan sa pagitan ng guro at alagad sa aming kulto. Lalo pang ang lalakas ang West Illusion Fort kung mangyayari iyon. Wala ring dahilan para tutulan iyon ng cult leader. Napaisip si Paso. Sigurado ka ba? Tiyak na kokontra ang senior brother mo. Walang pag-aalinlangang sumagot si Changyan. Wala akong pakialam. Turuan ninyo ako kung paano ko siya matatalo. Pinagmasdan siya ni Paso. Kapag ginawa ko iyon, maaaring mamatay ang senior brother mo. Bahagyang ngumiti ang babae. Kung ganoon, ako ba ang dapat mamatay sa halip? Agad na nakita ni Paso ang mabangis na liwanag sa kanyang mga mata. Isang kabal-iwang tanging nasa mga taong tunay na walang awa. Napangiti siya, tila magiging kawili-wiling alagaan. Ang susunod na soul-absorbing Supreme Demon. Matapos ang kanilang pag-uusap, umalis si Changyan. Lumapit si Paso sa kanyang tagapayo. Mas matapang pala ang babaeng iyon kaysa sa inaasahan ko. Tumango ang tagapayo. Tama ka, nagpatuloy si Paso. Karapat-dapat siyang maging alagad ko. Sa totoo lang, wala akong balak tanggapin siya noong una. Pero ngayong nakita ko siya, naaakit ako sa nakatagong kasamaan ng kanyang ambisyon. Mukhang isa talaga akong taong likas na naaakit sa kasamaan. Kalmadong nagbabala ang tagapayo. Mag-ingat ka. Nakita ko sa kanyang mga mata ang gutom. Isang gutom na kayang lamunin maging ang sarili niyang guro. Ngumiti si Paso. Iyan mismo ang dahilan kung bakit siya mahusay. Napatingin ang tagapayo sa kanya. Bahagya rin itong ngumiti bago umiwas ng tingin. Napansin iyon ni Paso. Parang maganda ang mood mo nitong mga nakaraang araw. Nagulat ang tagapayo. Seryoso ka ba? Tumango si Paso. Oo, matagal ka nang hindi nagmumura. Napatingin sa kanya ang tagapayo. Gusto mo bang murahin ulit kita para gamaan ang pakiramdam mo? Agad na napasigaw si Paso. Huwag na, ayos na ako. Napailing ang tagapayo. Nilinaw ni Paso ang kanyang lalamunan. Napakatahimik ng Heavenly Demon nitong mga nakaraang araw. Kalmadong sumagot ang tagapayo. Mananatili siyang ganoon. Bakit? Tanong ni Paso. Malamang, nakipagkita na si Magok sa kanyang ama. At inayos na niya ang lahat. Napakunot noo si Paso. Sa tingin mo ba talaga? Umabot na siya sa ganoong hakbang. Tumango ang tagapayo. Oo, kadalasan. Ang tagumpay at kabiguan ay nakasalalay sa pagiging masinop sa bawat detalye. Napabuntong hininga si Paso. Bakit pabor na pabor ka kay Magok? Kanina mo pa siya pinupuri. Binayaran ka ba niya? Tinignan lamang siya ng tagapayo. Pagkaraan ay malamig na nagsalita. Kung ayaw mo talaga kay Magok, bumalik na lang tayo sa ating kulto.
Kapag wala tayo rito, wala nang pupuri sa kanya sa harap mo. Natahimik si Paso. Ipinaalala ng tagapayo, hindi ka taong pinagpala ng magandang kapalaran. Ninas si Paso, tigilan mo na nga iyan. Bakit pa ulit-ulit mong sinasabing malas ako? Kalmadong sumagot ang tagapayo, dahil ikaw mismo ang patuloy na naglalakad sa landas ng kamalasan. Kaya kailangan kong ipaalala iyon sa iyo. Lalo pang ninas si Paso. Wala ka na bang balak tumigil sa pagsasalita? Sa mismong sandaling iyon, may kumatok mula sa labas. Cult leader, may bagong ulat po. Nilinaw ni Paso ang kanyang lalamunan. Ano ang nangyari? Yumuko ang tauhan bago nagsalita. Cult leader, dumating po ang mga kusinero sa outer court. Ipinaghanda nila ng pagkain ang lahat ng ating mga mandirigma. Nanlaki ang mga mata ni Paso. Kanino sila galing? Sumagot ang tauhan. Ipinadala po sila ni Magok. Gumamit sila ng pinakamahuhusay na sangkap. At matapos ihain ang mga pagkain, agad silang umalis. Natahimik si Paso. Ngayon, lubos na niyang naunawaan ang ibig sabihin ng kanyang tagapayo. Ang tunay na kaibahan ay nasa pagiging masinop ng isang tao.